Ramdam ngayon sa extreme northern Luzon ang lakas ng bagyong Nando. Alamin natin na ang latest sa ating lagay ng panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat Ruth. Nararanasan na nga ngayon sa probinsya ng Batanes ang epekto ng bagyong Nando, kaya naman nakataas pa rin ang storm signal number 2 ng Pag-asa sa nabanggit na probinsya. Habang signal number 1 naman sa mga probinsya ng Cagayan, kasama ang mga isla ng Calayan at Babuyan at pati na sa Apayao at Isabela. Sa datos ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyong Nando sa layong 220 kilometers dyan sa may hilagang silangan ng Apari, Cagayan. Napanatili nito ang lakas na aabot sa 75 kilometers per hour near the center at bugsong hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At base sa track ng Weather Central, hindi na tatama sa kalupaan ang sentro ng bagyo at sa araw ng Huwebes, posible na itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility. At umaayon naman dito ang track ng Pag-asa. Pero kahit nasa hilagang Luzon na, kaya pa rin palakasin ng bagyo ang hanging habagat, bagamat hindi na ito kasing lakas ng paghatak tulad ng bagyong Simaring. At dahil ito ay sa isang low pressure area na nandito naman sa may West Philippine Sea na pumahatak din sa bagyo, kaya nahati yung direksyon o yung lakas ng ating inaantabayan ng hanging habagat. Bukas asahan pa rin ang katamtaman hanggang minsang malakas na ulan dito sa hilagang Luzon, lalong-lalo na dyan sa Ilocos provinces. Habang katamtamang pag-ulan naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon. At sa Metro Manila, magiging maulap pa rin pero mahihinang pag-ulan na lang inaasahan, lalong-lalo na pagdating ng gabi. Hindi gaanong maulap sa malaking bahagi ng Visayas at mahihinang pag-ulan lang ang inaasahan. Maayos sa panahon din ang mararanasan sa malaking bahagi ng Mindanao bukas at kung sakaling umulan, hindi ito kalakasan, liban na lamang kung may mabuong thunderstorm. Samantala, pinaiiwas ng Pag-asa ang maliliit na sasakyang pandagat dito sa eastern and western seaboards of Luzon. Posible kasing umabot sa 4.5 meters ang taas ng alon sa mga nabanggit na baybayin, kaya delikado ang pumalaot. Ruth? Mang Tani, kanina may nabanggit kayo na LPA dyan sa West Philippine Sea. May chance rin kaya yung maging isang bagyo? Sa ngayon, Ruth, ang JMA ay itinuturing na itong isang tropical depression. Pero dito sa wind map ng Weather Central, makikita na hindi ito lalakas at hindi isang magiging ganap na bagyo. Bagkos habang ang sentro nitong si Nando ay patuloy na lumalayo dito sa atin, tuluyan na ring mawawala yan. Yun nga lamang, ang naging papel niya ay pinahina niya yung hanging habagat na dapat ay magdadala ng mga pagulan dito sa ating bansa. Maraming salamat, Mang Tani. Si Nathaniel Cruz po ang ating GMA resident meteorologist. At para sa iba pang weather update, bumisita sa gmanews.tv o ang Facebook page ng GMA Weather. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.